Nakitang nagpupunas ng luha si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo matapos tumistigo dito sa pagdinig sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito ng kasong malversation of public funds laban kina dating Congressman Zaldico, Gerald Pacanan at iba pang opisyal ng DPWH. Habang nananatiling at large o pinaghahanap ang kongresista, dumalo naman sa paglilitis ang mga kapwa-akusado nito. Sa testimonya ni Bernardo, inamin niyang tumanggap siya ng milyon-milyong balato mula kay Zaldico na tinawag niyang token of gratitude. Natatakot din umano siyang matanggal sa pwesto kung tatanggihan ang pera dahil makapangyarihan si Ko bilang chairman ng Appropriations Committee noon. Kinumpirma ni Bernardo na tumanggap siya ng tig-40 milyong piso noong 2023 at 2024 at 20 milyong piso naman noong 2025 mula kay dating District Engineer Henry Alcantara. Sinabi umano ni Alcantara na ang porsyentong ito ay galing kay Zaldico. Bukod dito, tumanggap din daw siya ng 10 milyong piso bawat taon mula kay dating Regional Director Gerald Pacanan. Nilinaw ni Bernardo na hindi siya ang direktang kumukuha ng pera mula kay Pacanan. Ang kanya umanong driver na si Isko at aide na si Virgil Nino Garcia ang tumatanggap nito para sa kanya. Samantalang mariing tinutulan ng kampo ni Pacanan ang testimonya ni Bernardo. Ayon kay Attorney Manilastas, irrelevant o walang kinalaman ang testimonya dahil hindi nabanggit ang mga specific contract ID ng mga proyekto. Iginiit din ng depensa na hindi dapat tanggapin ang testigo dahil si Zaldico ay isang fugitive from justice at wala pa sa jurisdiksyon ng korte. Gayunpaman, pinayagan ng korte na magpatuloy ang pagtestigo ni Bernardo. Nagbabala ang korte sa parehong panig na magsumite ng tamang ebidensya. Maaari umunong makontempt ang mga abogadong hindi susunod sa requirements ng hearing. Sa huli, nilinaw ni Bernardo na sarili niyang desisyon ang tumayo bilang testigo sa ilalim ng Witness Protection Program. Para sa Diyos at Pilipinas, kong mahal kay Villan SMNI News.